What's up guys, we're here. So for this video or this vlog, papalitan na natin yung ating spare, no? So i-match ko na siya sa size netong nakakabit ngayon. So kung naalala nyo dun sa upgrade video natin, suspension and wheel set upgrade video, ang overall diameter neto ay 32.7. So halos 33 inches na siya na tires. So BF Goodrich KO2s na 285 70 R17, then SES na Gen 5 17 by 8.5 -10 offset. So since wala ako makitang brake set nitong SES tsaka nung VLF na SO2 ba yon o kaya yung S11 yung parang steels na itsura, ito na lang ang kinuha ko. So ROH wheels, so Australian brand, pero ang mismong wheels ay hindi siya alloy. So steelies ang kinuha ko kasi ito lang yung nabibili mo na isa na bago, So mahirap maghanap ng brake set ng BLF tsaka ng SES. So ito na lang kinuha ko. So specs nito is 17 inches by 8, and then ang offset niya ay 0. So okay lang yon, 0 na offset. Wala kasi sila ng -10 na offset. So okay lang naman yun. Basta pang spare lang naman to eh. Basta pinaka-importante, i-match natin yung overall diameter nito dun sa nakakabit ngayon. So ano nga ba yung effects ng mismatch tire size? So unang-unang effect is increased wear and tear sa drivetrain tsaka sa gulong. Lalo na kung meron kang limited slip differential or nakalock yung differential mo or gumagamit siya ng traction controls. Dahil iba nga yung size ng gulong, iikot yung isang gulong at a different speed. Pero kapag open differential naman yung sasakyan mo, wala namang issue yun kapag mismatch size tires. Kasi open differential will allow your tires to spin at different speed. Pero yun nga, kung meron kang LSD or gumagamit siya ng mga traction controls or nakalock siya, that's the time that it will affect or have an increased wear and tear sa drivetrain mo, like prop shaft, transmission, and yun nga yung differential. And then another effect is unleveled vehicle. Kasi since mas maliit nga yung isa or mas malaki yung isa, hindi na siya pantay. Lalo na kung off-roading, pwede or possibly mas bababa yung clearance mo on the other side or on one side. So pwede ka nang sumayad, yung mga pang-ilalim mo, and etc. And lastly, kapag on-road driving, lalo na kung medyo mabilis ka, it could also affect your handling. And yun nga, yung mga traction controls natin, meron yung mga wheel speed sensor, dun siya nagbe-base. Lalo na kung iba yung basa dun sa isang gulong, it could affect your vehicle stability control. So yun yung mga effects ng mismatch tire size. Now, it doesn't mean na kailangan exactly the same yung ikakabit mo na spare tire. Well, ideally, dapat mas maganda kung exactly the same, like same mags, same tires. Pero yun nga, kung wala ka naman makita, tulad nung case ko, hindi naman nakakabili ng one piece ng SES Gen 5, then it's okay na kahit ibang wheels siya or ibang mags. Tulad nung ginawa ko, naka-steely siya, ROH na black track, pero 17 yung overall diameter. Pero yun din, it doesn't mean na kailangan mo rin i-match yung size nung mags mo. So kahit, for example, stock na mags ng Conquest, 18 inch, basta i-match mo lang yung overall diameter ng gulong. It doesn't mean na kailangan exactly the same lahat, yung mags and to the tires. So basta yung overall diameter yung makuha mo, kahit mas manipis ng onte or mas malapad ng onte, basta the same overall diameter yung kunin mo para pantay yung sasakyan mo. Meron mga undersized saka oversized sa tires, like for example tong BFG KO2, undersized siya compared kay Toyo Open Country RT na oversized. Onting difference lang naman yon, so walang problema doon, okay lang yon. Basta ang pinaka-importante yung overall diameter ng gulong. Kahit iba yung size ng mags, iba yung mismong mags, kung alloy ba siya or steelies, basta yung overall diameter yung i-match mo. So yan, tinanggal ko na yung spare, yung original na spare. So yan, stock pa rin na highway terrain yan guys, so never been used. And ewan ko kung maalala nyo, meron akong shorts kung saan nilinis ko yung spare, eto mismo.
And nilagyan ko siya ng wax. I think it's Fuso Coats of 99. Ang na-realize ko, actually ngayon medyo mabilis pa rin mag-sheet off yung tubig kahit maputik-putikan na siya and whatnot. Ang na-realize ko is nagtatagal ang wax kapag hindi siya na-expose sa araw. Kahit madumihan, okay lang. Ang putikan and whatnot. Pero as long as hindi siya na-expose sa araw at hindi siya na, alam mo yun, napapatungan ng tubig gripo and whatnot, tumatagal yung wax. So ito medyo nag-sheet off pa rin yung tubig niya, no? Mabilis mag-sheet off. So yun lang, na-share ko lang. Anyway, back to the wheels or sa spare tire, bagong spare tire. Of course, ang ikakabit natin goma dito, hindi basta pang spare lang. So hindi highway terrain and whatnot. So pang off-road pa rin na tires yung ilalagay natin dito, ano. So actually sige, labas ko muna to para makita nyo yung buong wheels, ano. Alright, so ito na yung ROH Black Truck na Steelies, ano. So stylish siya na Steelies. Ayan, tapos ganun siyang kalapad. Then dito magsisit yung gulong. Anyway, nakuha ko to sa Concept 1 wheels. So I'm pretty sure alam niyo naman yung shop na yun, ano. Aside from that, nagbebenta rin sila ng Black Rhino. Doon ka makakakuha ng legit na Black Rhino. Ano pa ba? Meron din mga ibang style ng ROH wheels. NK, I think meron pa ibang mags na kinikerry sila, and whatnot. And of course nito. But anyway, going back, yan, kabitan na natin to ng gulong. Tapos may ilagay na natin yung bagong spare natin para match na dito sa mga nakakabit. Yan. Alright. Alright, so nandito tayo ulit sa Joven Tire Enterprise para ipakabit yung goma. Dito rin tayo kukuha ng goma, no? Alright. Alright, so ang ilalagay natin goma ay yan, Cylon Terramax RT. So of course, LT 285/70 R70 para match dun sa ply rating nung nakakabit na BFJ KO2, ano. Alright. Alright, so ito na yung bagong spare natin. So same overall diameter na siya dun sa mga nakakabit kay Hyro ngayon, ano. So 285/70 R17 LT, so light truck. And yun, napapansin nyo Cylon Terramax RT. Bakit RT yung binili mo, hindi all terrain? Wala lang, parang paranoid lang ako. Baka kasi for example, isipin mo na siraan ka ng isang gulong sa trail. Syempre gusto mo yung makakalabas ka na kaagad. So I stick with RT para makapit. And yun, load range E din siya. And I'm not sure pa pala sa flywall niya, pero 10 ply rating siya, same with the BFG KO2s. So yun, Cylon Terramax RT LT 285/77 R17. So tignan na natin ngayon. Actually hindi ko naman, wala na akong pake kung 3-ply sidewall or whatnot. Pero makikita mo dito, yun, sidewall, 3-ply din siya para matibay yung sidewall. Kasi nakita ko, nabasa ko na to sa isang article sa US, yung mga jeep na nag-trail sa isang jeep trail. So proven naman daw yung sidewall. So yan, kaya ito kinuha ko over sa Arrivo na Rock Track RT. Mas mura yung Arrivo, nasa mga 8.5 ata yun. Ito nasa 9.3 kay Joven. So yung Arrivo na LT na same size is 6-ply rating lang siya. So most likely 2-ply lang din yung sidewall nun. Ito 10-ply rating, 3-ply sidewall. So kung talagang nasa kayo, medyo intermediate to hardcore trail, mainam na kumuha na talaga kayo ng 3-ply sidewall na off-road tires. May it be all terrain, rugged terrain or mud terrain. So 3-ply sidewall talaga. Pero ako, wala naman naging problema nung sa Falcon ko, yung Falcon Wildpeak 83. Pinampico de Loro ko na yon, wala naman ako nasirang sidewall, buong buo pa rin, kahit 2-ply sidewall yon. Yun nga lang, tulad nga ng mga nasasabi ko sa previous vlog, yung Falcon Wildpeak 83 W, pagdating dito sa dulo, tsaka dito, tsaka dito, tinupin nila ulit yung ply. So nagiging 4-ply dito, tsaka 4-ply dito. Yun yung unique kay Falcon Wildpeak, ano. But anyway, going back, ito naman yung tread pattern niya. Mapapansin nyo, it looks familiar. If
hula nyo is Nitto Ridge Grapplers, yes, correct kayo. So similar siya, parang meron siyang tawag dito, diagonal na rectangle dito na thread block sa gitna. Pero I think medyo slightly different pa yung sa tawag dito sa Nitto Ridge Grapplers. Tapos ito, pang US lang naman to eh. Pwede mong lagay ng studs. Kaya ayan yata yung purpose ng butas niya. Meron din siyang stone ejectors dito. Yan. And itong shoulder blocks niya, medyo staggered. Makita mo parang lubog dito tapos taas dito. Unlike dun sa Arrivo Rack Track RT na halos pantay ito. Parang similar dun sa Falcon Wild Peak na parang may hagdan lang dito tapos isa diretso tapos isa hagdan. Ganun yung pattern. So ang purpose nito, ito siya, parang ganito din siya sa KO2s. Is additional traction kapag off-road, lalo na pag nag-deflate kayo ng tires. Ito yung kakagat. Kaya yan yung meron siyang alternating na blocks tulad nitong sa KO2s. Yun yung purpose niyan. Though yun nga lang yung ito baka tag ito, subjective lang naman. Yung sidewall protectors niya dito hindi kasing aggressive tulad nung sa yan, KO2s, yung sa Arrivo Rack Track, RT and whatnot. Pero okay na yan, spare lang naman yan. But yun, I chose RT para just in case on emergency situation, at least makapit pa rin yung, or mas makapit yung ipapalit natin. Pero yun, kayo bahala. I think mas mainam pa rin kung all-terrain, pero nag-stick na lang ako dito eh. Kasi onti na lang din yung difference nung 80 na Cylon dun sa ito, sa RT. Kaya sabi ko kunin ko na lang yung RT. Parang yung 80 ata nasa 8.2. Ito sa 8.3. So mga 1K something. Basta yun. Onti na lang. Dagdagan mo na lang. Makakakuha ka na ng RT. So, yan. Yan na yung bagong spare natin. Of course, mas mabigat to kasi stainless. Like sa original na tag dito na alloy. Pero okay na yan. Basta gusto ko 17 rin yung ikakabit. Kaya pinalitan ko na din yung original. Pero actually pwede mo naman itong palitan. 18s, gawin mo 285/60 or 65 ata R18 para mag-match yung overall diameter niya sa ganitong setup, like yung 285/70 R17. And yung pala, kung bakit stainless rin is because pag ito sa trail na UP, pwede mo nalang pukpukin ulit. Unlike with the alloys na pag nabasag or na-dent, wala na. It's game over. Unlike with stainless, pwede mo pang ibalik sa original form niya kung kaya. Kung kaya mo, then you're pretty much good to go. Yun yung advantage ng stainless over alloys. Kaya yan, stainless yung pinalit natin. And yun din pala, kapag bumibili kayo ng gulong, make sure to check yung production date. Ayan. So makikita nyo, hanapin nyo na itong dot, tapos pinakadulo, yung 4 na numbers na yan, ayan yung prod date nya. So 6th week of 2024 itong gulong na to, ano. So bago-bago pa to. 2024 yung production date. So yan, nalagyan na natin siya sa ilalim. Alright, so naikabit na natin yung bago spare natin, and yan yung itsura nya. So let's take a closer look kung ano yung clearance ano. Alright. So with our garage creeper, yung matagal ko nang binili, ito yung clearance niya dito sa may driver side. So mga 3 inches away from the lip spring, estimate 3 inches or 4 inches. Tapos dito, yan, mga 2 inches yung clearance niya dito sa rear bumper. Ito naman yung tsura sa may kanyang hanger. Ayan, so nagamit ko pa rin yung spare tire lock ko. Hindi ko pa nilalagay yung lock. Ayan yung Tough Dog natin na suspension na adjustable. Ito naman yung clearance niya sa harap ng diff. So mga estimate 2 inches or 1.5 inches. And lastly, check naman natin yung sa kabilang side. Wait lang guys, gulong muna tayo. Yan yung clearance niya sa exhaust. So mga 1 inch ata yan. Pwede nyo pa i-try iurong doon. So sway nyo lang yung tire carrier, tapos habang iniigpitan nyo, tulak nyo siya pa doon para medyo magkaroon ng clearance dito sa exhaust. Pero yan, okay lang naman yan, hindi naman siya dikit, so goods yan. So yan, I think yung
285 70R17 or overall diameter of 32.7 inches or 33 inches yung kasya dito sa ilalim ng Hilux, ano, sa spare tire carrier niya. Larger than that, hindi na siya magkakasya dito. So kailangan nyo na siyang ilagay sa bed nyo or gawa kayo ng lalagyanan ng gulong doon ng spare tire carrier, ano. Alright. So kung pinapanood nyo yun sa Innova series, ganun din yung ginawa natin dito sa Innova. So minatch natin yung overall diameter ng spare tire dito sa mga nakakabit. So ginagamit pa rin niya yung stock na Steely's, pero pinalitan lang natin ng goma to match the overall diameter. So yon, important na i-match nyo yung overall diameter. And also, bago ko makalimutan, make sure na yung lug nuts ay kakasya doon sa spare nyo. So for example, kung gumagamit pa rin kayo ng stock ng Conquest mags, make sure magtabi pa rin kayo nung stock niya na lug nuts. Pero kung nagpalit na kayo, for example tulad nung akin, yung ROH Black Track, pwede na yung tapered na lug nuts tulad niya tong race na lug nuts, ano, kasya siya doon. Pero yun nga, kung gumagamit pa rin ng stock, make sure magtabi kayo ng stock na lug nuts. Pinaka-importante nyo, huwag nyo kakalimutan yun. Kasi kahit i-match nyo yung spare tire nyo, yung overall diameter nya, pero yung lug nuts nyo naman ay hindi kakasya, wala rin kwenta yung spare tire nyo. So make sure magtabi pa rin kayo ng stock na lug nuts if you're still using your stock mags for the spare tire. And lastly, pag-usapan natin yung nagain nating bigat nung sa bago nating spare tire. So tinimbang ko to kasama ng gulong tsaka yung mags. It weighs about nasaan na yun? 43.8 kilograms. So yan yung weight niya nung bagong spare. While the original was 31.2 kilograms. Ayan. Yan yung weight niya. So we gained about 12.6 kilograms ng weight dito sa likod. So another constant weight or another weight na isasama nyo sa constant load nyo, no? So currently we have 65 kilograms for the canopy itself, hindi kasama yung accessory sa loob and yung mga gamit sa loob. And then I think 75 or 72 kilograms sa sa rooftop tent, and I forgot yung kilograms sa awning. And then 56 kilograms or 54 kilograms ata dito sa rear bumper. So basta total of 220 something or 230 kilograms yung weight dito. So plus pa natin yung nagain natin 12.6 kilograms. So that will amount somewhere around 242.6 kilograms dito sa likod. So yun na yung constant load natin dito. So mainam talaga na una, alamin nyo muna kung ano yung kakabit nyo sa rig nyo, sa overlanding rig nyo or off-road rig nyo. And then i-match nyo yung springs nyo doon sa load nyo. Like for example, ito nasa about 300 kilograms na constant load. Then mainam ata na ikabit natin ay 300 kilograms plus na constant load rear lip springs or rear coil springs para hindi siya naka-squat. Kasi ang disadvantage kapag naka-squat, lalo na kung wala kayong automatic headlight leveling, yung buga ng ilaw nyo ay nakatutok pataas. So binubulag nyo yung mga kasalubong nyong sasakyan kung hindi nyo in-adjust yung level ng headlight nyo. Pero yun nga, kung wala kayong automatic headlight leveling, adjust nyo yun. So kapag nagtanggal ulit kayo ng weight, adjust nyo ulit yung buga ng ilaw nyo. So that's the first thing. And second thing is you're reducing weight dun sa harap. So yung steering mo magiging less effective kapag sobrang naka-squat na siya. Pero kapag yung mga slide tulad ng ganyan, wala pa naman masyadong effect yan sa steering mo, ano? Pero kapag yung sobrang bigat na talaga, as in yung sobrang slant na, yun, may effect na yun sa steering mo, sa handling ng sasakyan, ano? So yun yung mga disadvantages kapag naka-squat yung sasakyan mo. Dapat maganda ka naka-level yan. Kung ayaw mo naman mag 300 constant load na lip spring, pwede ka maglagay ng airbag kung inconsistently ka naglo-load ng mabibigat. Kung hindi ka naman galong kadalas mag-load ng mabibigat, ano. So lagyan mo lang konting hangin yung airbag para mag-level lang yung sasakyan. And based naman sa mga nabasa ko,
hindi naman niya, nadidistribute naman niya yung weight across the chassis. Hindi dun sa point kung nasaan hindi dun sa point ng mismong airbag, ano. So magiging 3 na yung load points niya instead na 2 lang, which is yung sa lip spring, ano. Ngayon, lip spring, yung 2 dulo ng lip spring, and then yung airbag. So yan, basta wag mo lang i-overinflate yung airbag mo na tipong na dun na lahat ng bigat. Alright? So properly inflate the airbag para even yung distribution ng stress across the chassis pag naglo-load ka ng mabigat dito, especially kung nagtotoo ka rin, ano. So yeah, that's pretty much it. Basta importante ma-match mo yung overall diameter ng spare mo doon sa nakakabit na gulong mo ngayon, para kapag in case na flatang ka or nasiraan yung gulong mo, at least pantay pa rin yung sasakyan mo. Hindi tulad nung sa original setup na 30 inches overall diameter niya, tapos ito 32.7, halos 33 inches. So kapag pinalit mo yung stock na spare, nakaganyan na yan. Like for example, ito yung likod, tapos ito yung naplatan. So pag pinalit mo, medyo nakatagilid siya. So basta importante, match the overall diameter ng spare tire mo, no? Alright, so guys, hopefully nakatulong tong video na to. Don't forget to like and share this video. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. So alright, thanks for watching and see you on the next vid. Bye!